Noong April 17, 2023, isang Lunes sa Brazil, nanghiram pa ng bisikleta ang isang estudyanteng nangangalang Rejani upang makapasok sa kanyang klase. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi na siya nakauwi. Paulit-ulit siyang tinawagan at message ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na siya sumagot. Na magtungo ang kanyang magulang sa paaralan, kinumpirma ng pamunuan na pumasok si Rejani noong araw na iyon. Ayon pa sa kanyang kaklase, magkasama pa silang lumabas ng paaralan at naghiwalay bandang 9:20 ng gabi sa may gate. Hindi nila alam, iyon na pala ang huling pagkakataong may makakakita sa kanya ng buhay. Noong April 2023, 21 years old na si Rejani da Silva Oliveira. Siya ang pangalawa sa apat na magkakapatid. Pinanganak siya sa Brasilia, Brazil, ngunit sa edad na 13 ay lumipat siya kasama ang kanyang ina at bunsong kapatid sa distrito na Angico dos Dias sa Campo Alegre de Lourdes, Bahia. Doon siya lumaki at unti-unting binuo ang buhay na inaasam niyang magkaroon. 6 na buwan bago ang kanyang pagkawala, nagpasya si Rejani na bumalik sa Federal District upang mag-aral, magtrabaho at mag-ipon ng pera para matulungan ang kanyang ina sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Hindi man sang-ayon ng kanyang ina dahil nangangamba ito sa buhay sa malaking lungsod, nanindigan si Rejani sa kanyang desisyon. Dala ang pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Naninirahan siya sa bahay ng kanyang tiyahin sa Planaltina at noong February 2023, nag-enroll sa Youth and Adult Education Program or EGA sa Brazil upang matapos ang kanyang senior high school. Bukod sa pag-aaral, nagtatrabaho rin siya at regular na nagpapadala ng bahagi ng kanyang kinikita sa kanyang ina. Inilarawan si Rejani o Reg bilang isang masayahin at palakaibigang estudyante. Madalas siyang maupo sa likurang bahagi ng silid kasama ang kanyang mga kaibigan. Wala siyang naging problema sa paaralan at maayos sa kanyang pakikitungo sa mga guro at kapwa estudyante. Ngunit nagbago ang lahat nung gabi ng Lunes, April 17, 2023. Gaya ng nakasanayan, umalis si Reg sakay ng bisikletang hiniram niya sa kanyang tiyahin upang pumasok sa klase. Kadalasan ay sinusundo at hinahatid siya ng kanyang ama. Ngunit sa gabing iyon ay hindi ito nakarating dahil sa trabaho. Lumipas ang gabi ngunit hindi na nakauwi si Reg. Paulit-ulit siyang tinawagan at pinadalahan ng mensahe ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na nila siya makontak. Kinabukasan, nagtungo ang kanyang ama sa paaralan upang alamin kung ano ang nangyari. Kinumpirma ng punong guro at ng mga guro na pumasok si Reg sa kanyang klase noong gabing iyon. Kinumpirma rin ito ng isang class representative. May isa ring kaklase na nagsasabing na nakasama niya si Reg hanggang sa gate ng paaralan bandang 9:20 ng gabi. Plano sana nilang sabay umuwi ngunit sinabi ni Reg na magbibisikleta na lamang siya dahil wala pa siyang natatanggap na transportation card. Iyon na pala ang huling pagkakataong may nakausap siya mula sa paaralan. 3 kilometro lamang ang layo ng paaralan sa bahay na kanyang tinutuluyan. Ngunit hindi na siya nakarating doon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng 16 Police Station ng Planaltina, nagsimula na ring magsagawa ng sariling paghahanap ang kanyang pamilya. Isa sa kanyang mga kapatid na nasa Bahia ang nakapag-track sa cellphone ni Reg gamit ang email account nito. Lumabas sa lokasyon ng isang liblib na lugar malapit sa isang sapa. Alam ng pamilya ang lugar na iyon, bagamat ilang beses na nila siyang pinayuhang dumaan sa ibang ruta, madalas pa rin niyang piliin ang daang may tulay sa ibabaw ng sapa dahil iyon ang mas mabilis na daan pauwi. Isang lugar na iniiwasan ng karamihan lalo na sa gabi dahil halos walang dumaraan doon. Mahigit 5 miyembro ng pamilya ang nagsimulang magsuyod sa masukal na lugar. Habang naghahanap ay natagpuan silang ilang bagay na pinaniniwala ang pag-aari ni Reg. Kabilang dito ang puting pulseras na suot niya nung gabing nawala siya. May nakita rin silang isang candy na hindi pa nabubuksan, isang kulay rosas na pang-ibaba,
at isang kumpol ng pulang buhok na kapareho ng kulay ng buhok ni Reg. Napansin din nila ang isang mahalagang detalye. Itim ang natural na ugat ng kanyang buhok at ang natagpuang hibla ay walang senyales na nabunot. Sa halip, tila maingat itong naputol, isang detaling lalo pang nagpalalim sa misteryo ng kanyang pagkawala. Ayon sa mga investigador, posibleng sinadyang putulin ang buhok ni Reg upang iligaw ang direksyon ng investigasyon. Samantala, ang kending natagpuan sa lugar ay pareho ng mga candy na karaniwan niyang itinatago sa isang lalagyan sa kanilang bahay. Lahat ng nakitang gamit ay pinadala sa Institute of Criminalistics para sa masusing pagsusuri. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang Federal District Fire Department sa masukal na lugar malapit sa Sapa. Mahigit sa 20 na bumbero, 5 sasakyan, 2 drone at 2 search dogs ang ginamit sa operasyon. Sinuyod nila ang pampang ng São Bartolomeo River at ang mga kalapit na lugar kung saan huling naitala ang lokasyon ni Reg. Ngunit hindi naging madali ang paghahanap. Makapal ang kagubatan, maraming matutulis na halaman, tambak ang basura at napakahirap pasukin ng ilang bahagi ng lugar. Dahil sa panganib, napilitan pa ang mga otoridad na pansamantalang ihinto ang operasyon. Gayunpaman muling ipinagpatuloy ang paghahanap kinaumagahan ng April 21. Gamit muli ang mga drone, search dogs at mga pangkat na nagsiyasat maging sa kalapit na Sapa. Habang nagpapatuloy ang operasyon, naglabas ng mga kuha mula sa CCTV ang 16 police station ng Planaltina. Sa mga video, may isang lalaking namataang dumaan sa parehong tulay na karaniwang dinaraanan ni Reg pauwi. Nakasuot siya ng maong na shorts, itim na t-shirt at may dalang backpack. Kalaunan nakilala ang lalaki bilang si Sergio Alves da Silva o mas kilala sa palayaw na Sergino, 42 years old. Lumitaw sa investigasyon na matagal na siyang may criminal na record. Mula pa noong 2004, 6 na beses na siyang nahatula ng iba't ibang krimen. Kabilang ang 4 na kaso ng pagnanakaw at 1 kaso ng pagbabanta. Sa kabuuan, mahigit 45 years ang ipinataw na sentensya laban sa kanya. Mas lalo pang naging kahinahinala ang sitwasyon nang malaman ng mga otoridad na mula pa noong April 2, 2023, itinuturing na siyang pugante. Matapos siyang payagang pansamantalang makalabas ng kulungan sa ilalim ng isang legal na programa, hindi na siya bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang sentensya. Ayon sa mga investigador, si Sergio ang pinaniniwala ang huling taong nakasalamuha ni Reg bago ito tuluyang nawala. Dahil dito nananawagan ng pulisya sa publiko na agad na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagtungo rin ng ilang kaanak ni Reg sa bahay na pinaniniwala ang tinitirhan ni Sergio. Isa sa kanilang umakyat sa pader malapit sa tulay at doon natagpuan ng pantalon na suot ni Reg nung gabi ng kanyang pagkawala. Ayon sa kanyang tiyahin, agad niyang nakilala ang pantalon dahil sa tahi sa gilid na dati na niyang ibinagawa. Malapit din sa lugar ay may nakita silang isang upuan na posibleng ginamit upang makatalon sa pader. Natagpuan din ng pamilya ang isang lubid na ayon sa kanila ay nakita nilang hawak ni Sergio bago mawala si Reg. Ang lubid ay iniwan din sa masukal na lugar. May ilan ding residente sa paligid ang nagsabing nakarinig sila ng mga sigaw noong gabi ng April 17. 2 saksi ang nagsabing nagmula ang mga ito sa direksyon ng kagubatan, ngunit wala sa kanila ang agad na nakapagbigay alam sa mga otoridad. Habang lumilipas sa mga araw at wala pa ring bakas si Reg, unti-unting lumalalim ang pangamba ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi sila nawala ng pag-asang matagpuan siyang buhay. Noong April 22, muling nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga bumbero gamit ang mga drone at search dogs, ngunit muli itong nauwi sa wala. Kinagabihan, isang taong malapit sa pamilya ang nakatagpo ng bisikletang ginamit ni Reg noong araw ng kanyang pagkawala. Nasa pagmamay-ari ito ng isang lalaki na nakita ng isang saksi habang nagmamaneho ng motorsiklo sa Planaltina. Nang mahanap ng pulisya, sinabi ng lalaki na binili lamang niya ang bisikleta sa ibang tao at wala siyang alam na konektado ito sa pagkawala ni Reg.
Ipinaliwanag din niyang pumayag lamang siya sa isang palitan ng bisikleta dahil kailangan niya ito sa kanyang trabaho. Dahil dito, inaresto siya sa kasong may kaugnayan sa paghawak ng pinaniniwalaang nakaw na gamit. Matapos magbigay ng pahayag, pinalaya rin siya habang ipinagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, hindi tumigil ang pamilya ni Reg sa paghahanap. Araw at gabi, mahigit 8 kamag-anak at kaibigan ang nagsuyod sa mga kagubatan, lambak, bukirin at mga sapa sa paligid ng Planaltina. Nang mabalitaan ng kanyang inang si Dulcinea ang pagkawala ng anak, agad itong pumiyahe mula sa Angico dos Dias Bahia patungong Brasilia kasama ang isa pa niyang anak. Wala siyang sapat na pera para sa biyahe kaya humingi siya ng tulong sa mga kakilala. Nakalikom siya ng pera na sapat upang makabili ng mga tiket papunta sa Federal District. Dumating si Dulcinea noong umaga ng April 24. Ayon sa kanya, mula nang mawala si Reg, ay halos hindi na siya makatulog. Nilagnat siya at nagkasakit dahil sa matinding pag-aalala. Sinabi rin niyang ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi niya na naising maranasan ni numan. Ibinahagi rin ng ina na ilang araw bago mawala ang kanyang anak ay nakaranas siya ng kakaibang pakiramdam. 2 beses umano niyang naramdaman na tila may binubuhos na lupa sa kanyang likuran kahit wala namang anumang naroon. Dahil sa kakaibang pangyayaring iyon, ikinuwento niya ito sa iba pa niyang mga anak. Araw-araw silang magkausap ni Reg sa pamamagitan ng tawag at mga mensahe. Noong mga panahong iyon, sariwa pa sa kanyang alaala ang kanyang ika-42 na kaarawan, kung kailan madalas siyang sopresahin at batiin ng kanyang anak. Samantala, sa inilabas na opisyal na pahayag noong April 24, sinabi ng Federal District Fire Department na nakahanda silang ipagpatuloy ang paghahanap kay Reg anumang oras basta may mga bagong impormasyon o ebidensyang lalabas mula sa investigasyon. Dahil wala ng bagong ebidensyang natagpuan sa malawak na lugar na nasuyod, pansamantalang itinigil ng Federal District Fire Department ang paghahanap. Nagpasya silang hintayin ng anumang bagong impormasyon mula sa investigasyon ng pulisya bago muling magsagawa ng operasyon. Noong gabi ng April 25, 2023, inilabas ng Civil Police ang larawan ni Sergio Alves da Silva, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Reg. Hinikayat ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng anonymous tip line. Kinabukasan, April 26, bandang 3:30 ng hapon, natuntun at naaresto si Sergio ng mga otoridad sa distrito ng São Gabriel sa Planaltina de Goiás. Ayon sa investigasyon, bago siya madakip, ay tinangka niyang hold upin ang isang negosyante gamit ang isang matulis na bagay. Pinaniniwala ang balak niyang tumakas patungong Bahia ang kanyang lalawigan. Sinubukan din umano niyang nakawi ng sasakyan ng biktima, ngunit cellphone lamang ang kanyang natangay. Matapos iulat ang insidente, agad na nagsagawa ng paghahanap ang mga otoridad. Hindi nagtagal nakita nila si Sergio na nagtatago sa isang masukal na lugar at doon siya tuluyang naaresto. Sa oras ng kanyang pagkakadakip, may sugat siya sa leeg at may dala pa ring matulis na bagay. Ayon sa mga pulis, siya mismo ang may gawa ng sugat at tila sinubukan niyang magkaroon ng komprontasyon sa mga umaarestong opisyal. Dinala muna siya sa ospital bago ilipat sa 16 Police Station ng Planaltina, kung saan ipinagpatuloy ang investigasyon. Umaasa ang pamilya ni Reg na ituturo ni Sergio kung saan niya itinago ang dalaga at makabuhay pa ito, ngunit iba ang naging kinalabasan. Habang nasa ospital, gumuhit si Sergio ng isang mapa at itinuro ang lugar kung saan matatagpuan si Reg. Noong umaga ng April 27, nagtungo ang mga pulis at mga bumbero sa lugar na kanyang itinuro, sa isang masukal na bahagi ng Nossa Senhora de Fatima sa Planaltina. Natagpuan nila ang labi ni Reg. Nakalibot ito sa isang alpombra o mat at natagpuan humigit kumulang 500 meters mula sa kalsadang malapit sa tulay ng São Bartolomeo River. Hindi kalayuan sa lugar na ilang araw nang paulit-ulit na sinuyod ng mga search team. Sa paligid ng lugar natagpuan din ng mga investigador ang backpack na ginagamit ni Reg sa pagpasok sa paaralan. Agad na isinara ang buong lugar
upang maipagpatuloy ang masusing pagsusuri ng mga forensic investigator. Noong April 28, inihatid sa kanyang huling hantungan si Reg sa sementeryo ng Planaltina. Dahil sa kalagayan ng kanyang labi, wala nang isinagawang burol. Mahigit 150 na katao ang dumalo sa kanyang libing upang magbigay ng huling pagpupugay. Habang inilalagak siya sa kanyang huling hantungan, paulit-ulit na nanawagan ng hustisya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hiling nila na mapanagot ang responsable at hindi na muling makapanakit ng iba pang pamilya. Hindi kinaya ng kanyang inang si Dulcinea ang matinding dalamhati. Habang umiiyak at tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, nawalan siya ng malay at agad na inalalayan ng mga kaanak. Ayon naman sa pinsan ni Reg, malaking dagok ang nangyari sa kanilang buong pamilya. Hindi rin nila matanggap na ang pangunahing sospek, isang taong may mahabang kasaysayan ng mga kaso, ay nakalabas ng kulungan sa ilalim ng pansamantalang paglaya bago umano nasakot sa trahedyang yumanig sa kanilang buhay. Si Reg ay nilarawan ng kanyang pamilya bilang isang simple, mabait at masipag na dalaga na may malaking pangarap para sa kanilang kinabukasan. Bilang pag-alala kay Reg, gumawa ang kanyang pamilya ng mga t-shirt na may larawan niya at mensaheng, "Ang mga taong mahal natin ay hindi tunay na nawawala. Nauuna lamang silang maglakbay." Sa pagtatapos ng libing, sabay-sabay nilang isinigaw ang kanyang pangalan habang nagpapakawalan ng mga puting lobo bilang huling pagpupugay. Kinagabihan ng April 27, nagsagawa rin ng isang mapayapang marcha ang mga kaklase at guro ni Reg. Daan-daang estudyante mula sa kanyang paaralan ang nakiisa upang magbigay pugay at manawagan ng hustisya para sa kanilang kaibigan. Kasunod nito, nagsagawa ng press conference ang civil police upang ilahad ang naging resulta ng kanilang investigasyon. Sa kanyang pahayag sa pulisya, umamin si Sergio sa mabigat na krimen laban kay Reg. Ayon sa mga investigador, nanatili sa kanyang kontrol ang biktima na humigit kumulang 12 oras bago ito tuluyang nasawi. Batay sa investigasyon, matapos umalis si Reg sa paaralan ng mas maaga kesa sa karaniwang oras, dumaan siya sa tulay sa Nossa Senhora de Fatima, ang rutang madalas niyang gamitin pauwi. Doon umano siya hinarang ni Sergio na armado ng matulis na bagay at pinilit na sumama sa kanya papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Sergio na ang una niyang layunin ay nakawin lamang ang bisikleta ni Reg. Nakalaunan ay binenta niya sa mababang halaga. Ngunit habang hawak niya ang dalaga, nagpasya siyang gumawa ng mas mabigat na krimen. Ayon sa kanya, natakot siyang makilala at maisumbong kaya nagpasya siyang patahimikin ang biktima. Ipinakita rin sa investigasyon ang mga kuha mula sa CCTV kung saan makikitang magkasama silang naglalakad sa madaling araw. Sa isang bahagi ng video, nakasakay si Sergio sa bisikleta habang naglalakad naman si Reg sa kanyang tabi. Naniniwala ang mga investigador na sumunod lamang siya dahil umaasa siyang tutuparin ng sospek ang pangakong papakawalan siya. Ayon sa salaysay ni Sergio, nang sumapit ang umaga ng April 18, doon niya tuluyang pinaslang si Reg. Sinabi rin niyang siya mismo ang naghukay ng mababaw na hukay gamit lamang ang kanyang mga kamay. Inilagay niya roon si Reg. Tinakpan ito ng isang alpombra or mat sa kanilagyan ng lupa at mga tuyong dahon upang hindi agad mapansin. Inamin din ng suspect na iniwan niya ang backpack ni Reg malapit sa pinaglibingan bilang palatandaan upang muli niyang matukoy ang lugar. Nang matagpuan ang labi ni Reg, ito yung bahagyang nakalibing at nasa advanced stage na ng decomposition. Hindi na rin niya suot ang lahat ng kanyang damit. Samantala, hindi na nakita ng mga investigador ang matulis na bagay na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Ayon kay Sergio, itinapon niya ito sa isang ilog sa lugar. Batay sa naging investigasyon, wala umanong ebidensyang nagpapakitang may iba pang taong sangkot sa krimen. Kinumpirma rin ng pulisya na hindi magkakilala sina Sergio at Reg bago pa ang araw ng insidente. Ayon sa 16 Police Station ng Planaltina, naging malaking tulong ang mga impormasyong ibinigay ng publiko. Matapos mailabas ang larawan at mga video ng suspect, sunod-sunod ang natanggap ng mga tip na nakatulong sa mabilis na pag-usad ng kaso. Nang matapos ang investigasyon, ginawang permanente ng hukuman
ang pagkakakulong ni Sergio. Habang hinihintay ang paglilitis, inilipat siya sa Papuda Penitentiary Complex kung saan siya nanatili sa Provisional Detention Center o CDP-2. Habang sinusuri ang mga pangyayari bago ang pagkawala ni Reg, may isa pang nakababahalang detalye ang lumabas. Ilang araw bago ang insidente, nakuhanan ng CCTV si Sergio habang sinusubukan ding lapitan ng isa pang 21 years old sa Planaltina. Ayon sa salaysay ng babae, kabababa lamang niya ng sasakyan nang mapansin niyang isang lalaking maayos ang pananamit na naglalakad sa kalsada. Dahil sa itsura nito, inakala niyang isa lamang itong ordinaryong tao na papasok sa trabaho. Ngunit ilang sandali lamang nilapitan siya ng lalaki at nagbitiw ng mga pananakot. Sinabi umano nitong kung hindi siya sasama ay papapukan siya. Sa takot nagkunwari ang babae na susunod. Habang naglalakad, sinubukan niyang humingi ng tulong ng palihim sa isa pang babaeng dumaraan. Ngunit hindi siya napansin. Muli siyang tinakot ng sospek at sinabing huwag siyang lilihis ng direksyon. Makalipas ang ilang sandali, may isa na namang babaeng nakita ang biktima sa unahan. Lumapit siya rito at doon biglang umurong si Sergio. Tumawa pa ito at sinabing biro lamang ang lahat bago tuluyang umalis. Bagamat hindi nakita ng babae na may hawak na armas ang sospek, naniwala siyang maaring armado ito dahil sa paraan ng paghawak nito sa kanyang backpack habang nagbabanta. Hindi rin umano kilala ng babae si Sergio noon. Doon lamang niya napagtanto kung sino ang lalaking humarang sa kanya na makita niya ang larawan nito sa social media. Matapos itong ituro ng pulisya bilang pangunahing sospek sa pagkawala ni Reg. Sa pagkakataong iyon, saka lamang niyang naisip na maari rin pala siyang naging isa pang biktima kung hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makalayo. Kalaunan, ibinahagi ng babae ang kanyang hinala sa babaeng hindi sinasadyang nakatulong sa kanya noong araw ng insidente. Isa sa mga detaling tumatak sa kanya ay ang bahagyang pag-ika ni Sergio habang naglalakad. Nang ikumpara nila ang mga larawang inilabas ng pulisya, pareho nilang kinumpirmang iisang tao nga ang lalaking humarang sa kanya. Agad siyang nagtungo sa pulisya upang isalaysay ang kanyang naranasan. Gayunpaman ipinaliwanag sa kanya na dahil wala siyang matibay na ebidensya, limitado ang maitutulong ng kanyang salaysay sa investigasyon. Makalipas ang 37 days mula sa krimen, formal na nagsampa ng kaso ang Public Prosecutor's Office laban kay Sergio. Noong May 26, 2023, tinanggap ng korte ang reklamong isinampa laban sa kanya. Kinasuhan siya ng pagnanakaw, pagdukot, sexual na pag-atake, pagtatago sa labi at quadruple qualified homicide. Kabilang ang paggamit ng malupit na paraan, pagtiyak na walang pagkakataong makalaban ng biktima, pagtatangkang pagtakpan ang naunang krimen at femicide. Ayon sa prosecution, bandang alas 9 ng gabi noong April 17, 2023, pauwi na si Reg mula sa paaralan nang harangin siya ni Sergio sa tulay na nagdurugtong sa Setter Sul at Nosa Senora de Fatima. Matapos kunin ang kanyang bisikleta, pinilit siyang sumama sa sospek at pinagkaitan ng kalayaan hanggang kinaumagahan. Batay sa mga ebidensyang nakalap ng mga forensic investigator, ipinakita ng mga natamong pinsala na dumaan si Reg sa matinding karahasan. Itinuturing din ng prosecution na femicide ang kaso dahil pinili ang biktima bilang isang babae at ang pagpasnang ay sinagawa upang maitago ang mga naunang krimen. Patapos ang halos 2 taon noong May 14, 2025, inilabas ng Jury Court of Planaltina ang hatol. Napatunayang nagkasala si Sergio sa lahat ng isinampang kaso. Hinatulan siya ng 70 years at 11 months na pagkakakulong, isa sa pinakamabigat na parusang naipataw sa hukuman sa Planaltina. Ayon sa piskalya, ang hatol ay hindi lamang paghahatid ng hustisya para sa biktima at ng kanyang pamilya, kundi pagpapatibay rin ng pagpapahalaga sa buhay at dignidad ng bawat tao. Sa kasalukuyan, si Sergio ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya sa isang bilangguan sa Federal District sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ang kaso ni Reg ay nagsisilbing paalala ng isang tila ordinaryong araw ay maaring magbago sa loob lamang ng ilang sandali. Minsan kailangan natin makinig sa mga taong nagmamahal sa atin
kung ano ang sa tingin nila ay bawal o hindi dapat puntahan. Hindi nila ito ginagawa para hadlangan ng ating kalayaan, kundi para tiyaking makakauwi tayo ng ligtas. Magkagayunman, iwasan nating pumunta sa mga liblib at madidilim na lugar na mag-isa, lalo na kung kakaunti o walang tao sa paligid. Hindi natin kayang kontrolin ang intensyon ng ibang tao, ngunit kaya nating maging mas maingat sa ating mga desisyon. Ang pag-iingat ay hindi garantiya na walang masamang mangyayari, ngunit maaari nitong mabawasan ang panganib. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang makauwi tayong ligtas sa ating mga mahal sa buhay. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!